Okay, hello mga ka-Promdi. And yung magiging topic natin for today ay ito yung aking kasagutan doon sa question ng dalawa nating sender na nagtanong kung paano naman yung kanilang sitwasyon. All their life, buong buhay nila, gamit nila yung apelido ng kanilang tatay. And then, later on, noong kumuha sila ng kanilang birth certificate, nakita nila na yung apelido nilang nakalagay doon ay ang apelido ng kanilang nanay. Okay. So, ano nga ba yung kanilang remedy? Correction of entry nga ba? Gaya nung legal remedy na in-upload natin sa nakaraang vlog natin. Okay, so yung case natin ngayon ay nadesisyonan ng Supreme Court noong August 24, 2016 and meron itong GR number na 211724. Okay? So ito ay petition for correction of entry. Change ng kanyang family name mula sa apelido ng kanyang tatay mula sa apelido ng kanyang nanay papunta sa apelido ng kanyang tatay. Okay? So, for almost 60 years, etong si, papangalanan ko siyang Boy. Etong si Boy, ginagamit niya yung apelido ng kanyang tatay sa lahat ng kanyang documents. So, nung nag-request siya ng kopya ng kanyang birth certificate mula sa National Statistics Office o NSO, pero PSA na ngayon, nagulat siya nung makita niya na ang nakaregister ay yung apelido ng kanyang nanay at hindi yung apelido ng kanyang tatay doon sa kanyang surname. Ngayon, nag-file siya ng petition for correction of entry. So, sinabi niya na ipinanganak siya noong 1950 sa Catanduanes and siya ay illegitimate child ng kanyang tatay at nanay na pareho ng patay. Okay? So, sinabi niya na ang kanyang magulang ay hindi ikinasal and siya ay kilala na ng pamilya ng kanyang tatay. Siya ay tanggap. Siya ay kilala din ng kanyang mga kaibigan na ginagamit niya yung apelido ng kanyang ama. Sa lahat ng kanyang official and legal document mula sa kanyang school records nung elementary hanggang kolehiyo, hanggang nung mag-apply siya sa gobyerno, sa kanyang mga service records, sa kanyang BIR, sa kanyang appointment sa government, sa kanyang passport, sa kanyang marriage contract, and doon sa sa BIR. Okay, so ito yung mga suporta na ini-attach niya sa kanyang petition. So nagbigay din siya ng kopya ng kanyang birth certificate na in-issue ng kanilang local civil registrar. Okay? So noong January 10, 2011, sabi ni RTC, dismiss yung petition kasi hindi ito mere correction lang ng error, pero ito ay matter of filiation o ito yung tinatawag nating paternity. Ini-establish mo na ikaw ay anak ng iyong tatay para magamit mo yung kanyang apelido. Okay? So, sabi ng RTC, mali yung legal remedy na ginawa niya. Now, nag-file ng motion for reconsideration and sabi ni Boy, hindi ko naman issue yung paternity or filiation kasi mula pa noon, acknowledge naman na ako ng tatay ko, ng mga kapatid ko sa ama, kilala ako ng lahat ng kaibigan ko na gumagamit ng apelido ng aking ama. So, itinatama ko lang yung entry sa aking birth certificate, ang sabi ni Boy. So, dahil sa kanyang motion for reconsideration, binaliktad ngayon ni RTC yung kanyang ruling. So, sabi niya, okay, inuutusan namin yung civil register ng inyong lugar para palitan yung apelido mo mula sa apelido ng iyong ina papunta sa apelido ng iyong ama. At i-correct nila yung iyong birth certificate sa NSO. Kasi ang sabi ni RTC, ito namang petition na ito ay hindi magbibigay ng damage o kaya ng prejudice sa pamilya ng iyong ama kasi hindi naman kaila sa kanila na ikaw ay acknowledge
ng iyong ama at saka kilala ka naman ng iyong mga half siblings. And since ginagamit mo na ito for over 60 years, magkakaroon lamang ng confusion kapag papalitan natin, kapag hindi pinalitan yung apelido mo. Okay? So, yun ang sabi ni Regional Trial Court. Now, umapila ngayon itong si Republic. Bakit umapila? Kasi ito, ang ating mga birth certificate ay considered official public document. Kapag ka pina-amend mo yan or may pinabago kang entry dyan, ang magre-represent ng isang government agency ay etong si Solicitor General. Sila ang nagre-represent ng Republic. Okay? Kasi extension ng Republic itong mga government agencies. Now, umapila sila ngayon. Pagdating sa Court of Appeals, ang sabi ni Court of Appeals, itong entry sa itong pagpapalit ng iyong apelido ay hindi simpleng correction. Okay? Hindi lamang ito parang typographical error or hindi ito parang pagpapalit lamang ng clerical mistake sa iyong birth certificate. So, ayon sa batas, since hindi ito simpleng correction, dapat doon sa petisyon ay naka-include yung mga taong maapektuhan ng pagpapalit mo ng pangalan. Number 1, itong local civil registrar ng kanilang lugar. Number 2, lahat ng mga taong maapektuhan ang kanilang rights kapag pinalitan mo yung apelido mo mula sa apelido ng iyong ina papunta sa apelido ng iyong ama. Ano-ano itong mga rights na to? Example, the right to use the surname of the father. And out of this, magkakaroon ka ng right para mag-demand ng support. And also, kasi patay na yung kanyang tatay, hereditary rights. Ito yung tinatawag na inheritance or yung mana. Magkakaroon ka ngayon ng right na mag-demand ng share. So sabi ng korte, dapat naka-implead lahat ng mga tao or nakalagay sa iyong petisyon or nabigyan ng notice yung mga tao na maaapektuhan ang kanilang mga karapatan kapag pinalitan natin yung apelido mo mula sa apelido ng iyong ina, papalitan ng apelido ng iyong ama. Dapat naka-implead lahat ng iyong mga half-siblings and even yung tatay at nanay ng iyong ama kung meron. Okay? Also, yung mga ascendants or descendants ng kanyang ama. So, nag-apila ngayon itong si Boy sa Supreme Court kasi ang sabi niya, ito ay correction lang naman inaayos ko lang naman yung mali mula doon sa nakalagay sa aking NSO birth certificate. Correction of entry lang. Dahil mali lang yung nilagay na apelido. Mali yung nakalagay na apelido. Okay? And for over 60 years, ginagamit ko na itong apelidong ito, ang sabi niya. So, ang sabi ng Supreme Court, yung petition under the rules of court ay isang uri ng substantial correction or change of entry sa civil registry under Rule 108. So, ibig sabihin, kinakailangan yung mga tao na nabigyan mo ng notice para sumagot sa iyong petition ay kasama si civil registrar at all other persons who have claim or interest na maaapektuhan kapag pinalitan ang iyong apelido. Dapat mo silang gawing party. Okay? Kasi maaapektuhan ang kanilang rights. Yun ang sabi ng Supreme Court. Maaapektuhan ang kanilang rights doon sa inheritance and then sa support kung mga minor pa. Pero in this case, since matatanda na sila, ang sabi ng Supreme Court, yung kanilang hereditary rights ay maaapektuhan. Okay? So in this case,
The absence of an indispensable party, yung mga tao na importanteng nabigyan sana ng notice ng iyong petisyon, renders ineffectual all proceedings subsequent to the filing of the complaint, including the judgment. So, anong ibig sabihin ng korte dito? Dahil hindi mo sila naisama sa iyong petisyon bilang mga indispensable party, yung iyong complaint at yung desisyon ay naging null and void. Okay? Walang bisa. Alright? So, the necessary consequence of the failure to implead the registrar as an indispensable party and to give notice by publication of the petition was to render the proceeding of the trial court, so far as the correction of entry was concerned, null and void. Bakit? For lack of jurisdiction. Okay? So, ang sabi ng Supreme Court, denied yung iyong petisyon. Kasi dapat, doon sa iyong petisyon, since ito ay hindi lamang clerical or hindi lamang typographical error or mistake, ito ay substantial. May alteration. Kasi yung status mo, papalitan mo yung apelido na ginagamit mo, and may mga taong maaapektuhan yung kanilang rights. Gaya halimbawa ng kanilang right to inheritance. Even yung nanay at tatay ng iyong kiniklaim na ama ay maapektuhan din ang kanilang hereditary rights. Tandaan ninyo na magkaiba ang share ng legitimate and illegitimate child pagdating sa inheritance. So dapat, since maapektuhan itong share ng mga legitimate children, dapat nakasama sila sa petisyon. Dahil maapektuhan, isa sila sa mga maapektuhan ang kanilang rights sa inheritance. Ito po ang sabi ng ating Supreme Court sa case na ito. So, yung pagpapalit mo ng apelido mula sa apelido ng iyong ina papunta sa apelido ng iyong ama ay hindi lamang simple correction of entry under 9255 or as amended, okay? Ito ay substantial change, okay? Magkakaroon ka meron kang ilalagay na substitute doon sa entry ng iyong public document. So, dapat i-include mo or isama mo sa iyong petition ang lahat ng mga taong maapektuhan ng iyong gagawin na pagpapalit ng apelido. Okay? So, that would be all for today. Please like and follow my Facebook page and please subscribe to my YouTube channel, Attorney Promdi. Thank you for watching.